Ayan, good day everyone. Sorry po, I cannot attend school today po. Medyo masama pakiramdam. No, ayan. So, ito nga po yung lesson po natin for today, calculating the mean and variance of discrete random variable. Actually, meron pa po itong standard deviation. So, bali tatlo po ang yung compute natin for today. Mean, variance, is standard deviation po. So, ano ba itong mean, variance, saka standard deviation? So, these three po are the characteristic of the data. Pag sinabing characteristic of the data, pag-uugali siya ng data. No? So, we can define data. Pwede po natin makilala ang data through this characteristic, no? Using lang yung mean, variance, at standard deviation ng data na yan, no? Again po, ang mean, variance, standard deviation are the characteristic of the data, no? And then, yung characteristic na yan, class, pwede po natin yan kasi gamitin para ano po natin, ma-identify natin kung anong data meron po tayo. Kung data ba na yan ay reliable or very good data or not very good data. So, yan ang ibig sabihin ng mean, variance, at standard deviation po. So, ano ba yung mean, variance, and standard deviation? So, let's say, for example, meron po tayo ditong graph class, ano? So, ito po yung distribution ng mga values. Itong mga ganito this is actually a histogram po, no? Kung makikita po natin, may mga parang mga bars po dyan, something dyan. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 po, it represent the value of x. Then, ito naman po yung vertical lines, it represent the probability of x. Then, yung mean po nito, ito po yung uh, color arrow up na color orange po means ibig sabihin ng mean class average or yung gitna ng data or yung pinakamarami doon sa mga values na yon ibig sabihin ng mean class. Then for the variance naman class, itong variance po kung makikita niyo po may 3 on the left side saka 3 on the right side. Ayan po ay variance, no? So, ang variance po kasi it refers to the spread of data from the mean, from the mean. So galing sa gitna, gaano kalalayo yung mga data na yan from left to right. Ayan. So, ibig sabihin class, ang 3 sa left at saka 3 sa right, those are the variance po ng data na to. So, ano bang implication ng variance? Pagka maliit yung variance or spread, ang variance is also known as spread, no? Pag maliit yung variance class, ibig sabihin, yung mga data na to is nag-uumpugan sa gitna, no, na malapit po sila halos sa mean. So, ibig sabihin yan, homogeneous yung data. Kung sa score yan class, most probably, pare-parehas kayo ng score. No? Kung i-interpret natin yan, might be siguro, kung mataas yung mean, tapos pare-parehas yung score, might be lahat ng estudyante dun sa room na yon ay may alam dun sa tinuro ng teacher. Yan ibig sabihin class ng maliit na mean. So much as possible class, pag tayo po ay nag-analyze ng data, much better pagka maliit lang yung mean. Ibig sabihin kasi ng maliit yung mean or maliit yung spread, medyo homogeneous po ang data natin. Maganda po yun, no? Pag homogeneous. It means to say, almost lahat ay pare-parehas ng score. Ayan. Then, ayun nga po, mean po natin is also average po yan. Nasa gitna po siya ng data, yung distribution pala yung ating mean. Then sa kaliwat kanan po niyan is meron po diyang mga variance. Ang variance po, it refers to the spread or yung kalat ng mga values magmula sa gitna po, magmula din sa mean. So yan po ang illustration ng mean and variance. How about yung standard deviation? Ang standard deviation naman po is yung pagitan ng mga bars na to. Di po ba may agwat yung bawat bars? Yung mga agwat na yan ng bawat bars, let's say ito, agwat na yan, then itong agwat na to. Those are standard deviation naman, no? So, ang standard deviation po is more accurate way on how to solve for the spread, no? Ayan. So, ang variance is like determinant lang kung malaki o maliit yung spread. Pero, if you were to determine talaga yung pinaka-accurate na computation for the spread, kung gaano ka layo yung distribution ng data. So, standard deviation po ginagamit nun. Then, ano ba mga formulas na gagamitin natin for mean, variance, sa standard deviation? For the mean po, ito yung formula natin class. No? So, summation of xpx. Ito yung mean. Summation of xpx. Then, for the variance naman, ito yung formula natin. Ayan. So, ito po yung variance formula. Pag binasa po ito, sigma squared sum x. Ang sigma is a Greek symbol po yan siya. Equal sa sigma squared x or variance equal to summation of quantity x minus mean squared multiplied by the px. So yan. So for the standard deviation class, pagka nakuha mo na po yung sagot for variance, just take the square root of variance, yun na po yung standard deviation. So makita po, ito yung formula ng standard deviation. No? Ito po ay nasa loob siya ng square root.
Itong pong nasa loob ng square root ay variance, no? Ibig sabihin, ang standard deviation is just a square root of variance. So, pag may sagot ka na sa variance, kuhanin mo lang yung square root nun, yun na yung sagot for standard deviation class. So, yan. Ito yung formula ng variance. Ito, summation of x minus mean squared times px. For the standard deviation naman, is equal lang po yan sa square root ng variance. Kung pag may sagot ka na dito sa variance, meron ka ng magiging sagot for standard deviation because you will just take the square root ng variance. Then for the mean naman, ito yung formula ng mean class, no? Ex o E quantity x, this is also known as expected value, no? So ibig sabihin ng expected value, kahit pa ilang beses pa natin ulit-ulitin yung experiment na yan, we can expect na yung magiging answer ng mean noon is the same pa rin, no? Hindi magbabago yung mean. Kaya siya tinawag na expected value class. So for the formula of mean or expected value, again class, ang mean is also known as expected value. Equal po yan sa x times px. So yan po yung formula. For our first example, how to compute for the mean in variance, also the standard deviation of the discrete unknown variable, let us take this example class. Mr. O'Malley, a mathematics teacher, regularly gives formative assessment composed of 5 multiple choice items. So, bali ito pong table na to class, ito po ay pa-quiz ni Mr. O'Malley. So, si Mr. O'Malley po ay nagpa-quiz ng 5 items. No? Ano ba itong mga value of below x po? Ito po yung under ng column ng x, yung 0, ibig sabihin yung class. In a 5 items quiz, pwede ka makakuha ng 0. No? Then, ano ibig sabihin ng 0? Then, 1 naman, ibig sabihin, possible ka makakuha lang ng 1 na score. Then, 2 lang yung score mo out of 5. Then, 5, ibig sabihin nito, perfect score. Then, meron na po mga predetermined probability. Nilagyan na po siya ng probability po. So, ibig sabihin nito, ang 0 probability niya ay 0.03. So, ang 5 naman na makapag-perfect siya is 0.22. So, make sure na total nito is 1. So, kapag 1 ang total nito, so ready na po mag-compute ng mean, variance, sa standard deviation. Ang uunahin po natin i-compute dito class is mean, followed by the variance, yung pangatlo na po standard deviation. So yan po yung pagkakasunod-sunod ng i-compute po natin. So paano ba tayo mag-compute ng mean, variance, at standard deviation? Gagawa po tayo dito class ng table. Kapag ka naka-summation po kasi, kagaya nito naka-summation, at ito ring formula for variance, naka-summation din, we will be needing table dito class, no? Kasi para hindi po tayo mahirapan pag kuha ng summation. Ayan. So paano ba natin gagawa ng table? Ito pong data na to. So, ganito po. So, itong x value class, yung 0, 1, 2, 3, 4, 5, ilalagay natin sa unang column ng table. Gagawa tayo ng table na ganito po. No? Sa unang column, ilalagay po natin yan yung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Saan nanggaling yung 0, 1, 2, 3, 4, 5? Dito po sa given table po. Ito yun. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yung mga scores. Then, yung probability ng x po, ito po yung next column. Ilalagay din po natin yan sa next column po dito. Ayan. Then, ito pong x times px na column, ito, gagawa kasi ng next column. Bali, itong mga columns, itong gagawin mo class. So, ang next column na gagawin mo ay x multiplied by px. Saan mo kukunin yung sagot ng x multiplied by px na column? Dito siya, sa 0 at saka sa 0.03, no? I-multiply mo bali class yung x saka px, no? So, ibig sabihin, 0 times 0.03, ito 0 sagot niya. Tapos 1 na x times 0.05 na px, 0.05 ang sagot. Ilalagay mo dito. Then yung 2 times 0.12, 0.24 yun. Tapos 3 times 0.03, 0.09. Then 4 times 0.28, 1.12. Tsaka 5 times 0.22, 1.1. Then, ito po, pag na-fill out mo na lahat to class, itong column ng x times px, ito total mo lang to. Kukuhanin mo yung summation nito. Total mo lang 0 plus 0.05 plus 0.02 plus 0.9 plus 0.1, 1.12. Tapos, pag ang total nito class is the answer for the mean, no? So, yan. Ang total nito class ay sagot for the mean. O, pag tinotal mo to, ito na yung magiging sagot niya class. Ito yun, 3.41. So, yun yung mean niya, no? Ito. Yung total nito is mean. O, then kapag may mean ka na, proceed ka na with another column. Kasi ang mean na yan, class, gagamitin mo yan for the next column. Ang next column po natin, dito na po kasi tayo magsusolve ng variance, no? So, kung makikita niyo po sa formula ng variance, ito yon, need po natin ng ganito, x minus mean squared. So, dahil need natin ng ganito class, gagawa tayo ng column for x minus mean. So, ito yon, x minus mean. Saan ba galing ilalagay natin yung sagot dito? So, ibig sabihin nito class, yung x, ito, mamainusan natin ng mean. O dapat meron po tayong column for mean. Magdadagdag pa po tayo dito ng isa pang column class for mean naman. So anong ilalagay natin sa column na yon? Yung 3.41 na mean. So magdadagdag pa po tayo ng isang column. Yung column na to is for mean lang. So ibig sabihin,
Etong negative 3.41 nanggaling doon siya class sa x minus mean. So, ito yung x, bawasan natin ng mean kanina na 3.41. So, magiging negative 3.41. So, ito naman, 2 minus mean na 3.41 kanina, nagiging negative 2.41. So, ito pong column na to is x minus mean. So, bali class, yung x dito, babawasan mo lang ng mean, magiging ganito sagot. Yung x na 4, babawasan mo ng mean, magiging ganito ang sagot. Yung x na 5, babawasan mo ng mean, magiging ganito yung sagot. Then, ang next column natin class is x minus mean squared. So, ano ibig sabihin nito class? Saan tayo kukuha ng sagot para dito? Ito yun, dito tayo kukuha class. Yung mga values na to. Ito, yung negative 3.41, squared mo to. Magiging ganito po siya. Then, itong negative 2.41, squared mo siya, itatimes mo siya ng dalawang beses. So, magiging ganito. Negative times negative, magiging positive na siya. Then ito, negative 1.41 times negative 1.41, magiging ganito. Then ito, negative 0.41 times ganito, magiging ganito. Then 0.59 times 0.59, magiging ganito. Ayan. So, pag napuno na po yan, na-fill out na lahat yan, proceed ka po with the next, last column. Sa last column class, ito na yun, magiging x minus mean squared times px. So, yan. Ito na yung last column natin. Kasi actually, ito na po yung formula for the variance. Ito. X minus mean squared px. Saan ka kukuha ng sagot dito, class? So, ang x minus mean squared, kukunin mo dito sa column na to. Tapos yung px, kukunin mo dito sa column na to. Ibig sabihin, class, ang i-multiply mo ay itong column na to at saka itong column na to. Pag minultiply mo itong px times x minus mean squared na ito naman yung magiging sagot. Tapos, ito naman, px, i-multiply mo dito sa x minus mean squared, ito sagot. Tapos, yung ganitong px, multiply mo dyan, so magiging ganito ang sagot. Ayan. Tapos, continue lang yan siya. Sa 0. ganito, 3 na px times ganito, magiging ganito sagot. Tapos, ito times ganyan, magiging sagot. Tapos, mapi-fill out mo na lang lahat yan, class, no? Mapupuno na yan lahat. Pag napuno po ito lahat, class, ito total mo siya. Kunin mo yung summation or total nito. Ito, 0.3488 plus 0.2904 plus ganyan, plus ganyan, plus ganyan, plus ganyan. Pag nakuha mo na po yung summation or total nito, yun na po yung sagot for variance. Ito class, pag tinotal mo to, you will get variance of 1.5819. So yan na po yung sagot ng variance. No? Galing dito yan. Dito siya galing class. Sa summation po nito, sa total po nito. So yan ang ibig sabihin ng variance. So then class, kapag may variance ka na, so next mo naman nakukuhanin yung standard deviation. Ang standard deviation class is square root mo lang po ito. Kung ito na yung variance, just take the square root of this. No? Kunin mo lang yung square root nito, yun na yung variance, ay yung standard deviation pala. Again class, yung standard deviation po ay manggagaling sa variance. Square root lang po ng variance. Kung ito yung variance, square root mo yan, yun na yung standard deviation. So meron ka na pong mean variance sa standard deviation. Ang variance niya ay 1.5819, medyo malaki. So, ibig sabihin nito, class, pag ang variance kasi ay more than 1, malaki yung spread nun. Medyo makalat yung data. Ano ibig sabihin ng mean na 3.41? Doon sa pa-quiz ni sir, ang ibig sabihin ng mean na 3.41, 3 po. Karamihan sa mga nakakuha ng score ay 3. No? So, majority ng mga student ay nakakuha ng 3 doon sa pa-quiz ni sir na 5 items. Yan ibig sabihin ng class ng mean na 31. 3.41 pala. So, yan ibig sabihin ng mean na 3.41. Ibig sabihin niyang class, majority sa mga student na nag-take ng exam ni sir is 3 ang score. No? Di naman kasi pwedeng i-round off ang 3.41 into 4 kasi kapos. So, ang rounding off dito is 3 lang. So, ibig sabihin niyang class, 3 lang ang pinaka madaming score na nakakuha. Then, for the variance naman, 1.5819, malaki yung variance. Kasi pag more than 1 yung variance, it means to say, malaki yung spread. So, medyo kalat yung data. Ibig sabihin ng malaki yung variance, malalayo yung agwat na ma-score. Might be ang 0 ay, may na nakakuha ng 0 at saka may nakakuha ng 5. Might be. Pero, yun. Majority pa rin ay nakakuha ng 3. Yan. Yan yung sabihin class ng variance na malaki. Kasi nga pag maliit ang variance, dapat less than 1 lang yung value ng variance. Ibig sabihin ng less than 1 class, ang score ay dikit-dikit sa, kung ang mean ay 3, might be ang score ay 2, 3, 4 lang. Kung pag maliit yung variance, 2, 3, 4, naglalaro lang dyan sa ganyan yung score. Ibig sabihin, pag maliit yung variance. Pero pagka malaki yung variance, may nakakuha ng 0, may nakakuha ng 5. Yan ibig sabihin ng malaking variance. So, may papasagutan po ako sa inyo mamaya. No, ito po yun. Isasend ko na lang po sa GC po yung activity na sasagutan. But for the lesson po, ito yun.
So I do hope you understand po our lesson for today. Hindi po ako makakapasok, medyo masama pakiramdam. So thank you po for your time.